Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, ang issue po kasi ngayon, may vlogger po na nagpapakalat po ng mga chismis. Kumbaga, inuungkat po yung buhay ni Pangulong Duterte at yung mga, sabihin natin mga babaeng dumaan sa buhay niya, kinakalkal po na isang vlogger. Nung una, ayaw pang pangalanan ni Banat Bay kung sino tong vlogger na to kasi parang hindi na tama kasi yung ginagawa niya dahil although public figure si Pangulong Duterte pero wala na po siya sa politika. Ba't parang kinakaladkad pa po yung personal na buhay ni Pangulong Duterte. Kaya po ito, nagsalita na po yung magkapatid, si Vice President Sara Duterte at si Baste tungkol dito sa issue na to at papangalanan na po nila kung sino po itong vlogger na tinutukoy ni Banat Bay na kumakalkal at sumisira po sa personal na buhay ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin. Alam mo, iba ito si BP Sara Duterte, diretsuhan ito. Kaya sana, nung una pa lang sinasabi ko na tumahimik na, shut the fuck up. Ayaw niyong tumahimik, di ba? Ang kulit niyo eh. O ayan, nagsalita na si BP Sara Duterte, napuno na rin si Baste. Nako po! Ay nako, kasi kayong mga chismoso-chismosa, kung kayo ay hindi masaya sa buhay ninyo, huwag nyo nang pakialaman na may buhay. Porket walang nagmamahal sa inyo, pati mga minamahal ng ibang tao pinakikialaman nyo. Putang ina nyo talaga eh. Ang pakialamero nyo kasi. Alam mo, ang mga taong nangingialam ng buhay na may buhay, ang tawag dyan, alam nyo ko, ano? Ha? Gusto nyo real talk? Insecure. Alam niyo, nature talaga sa Pilipinas yung alam niyo yung sumakay sa chismis. Gustong-gusto ng mga Pilipino yan, especially mga vloggers, di ba? Kailangan nila may pag-usapan. So kahit personal na buhay, talagang kinakalkal nila. Tulad yung ginawa rito kay Pangulong Duterte. Na alam naman natin na open secret din naman yan sa mga nakakakilala sa kanya, yung mga nakapaligid sa kanya doon sa Davao. Pero dahil nga nagiging pastime nga ng mga Pilipino, especially 'di ba ng mga chismakers nating mga kapitbahay, talagang hindi nila mapigilan yung kanilang mga sarili na pag-usapan yung buhay ng may buhay kahit na alam nila na makakasira ito doon sa pamilya ng kanilang pinagchichismisan. Yung mga, hindi, at alam mo, ako po kasi sanay po tayo sa ganyan eh. Sanay po tayo kasi tayo po ay nag-handle ng mga talent, especially mga babae. Ang mga babae talaga, meron ho silang meron ho sila talagang problema na makasama ang isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Pero kaya nga tayo merong salitang catfight eh, 'di ba? Talagang ang babae mahilig yang hindi mo mapigilan yan eh. Medyo kung ang lalaki nagpapataasan ng hihi. Sila po, wag na nating banggitin. Baka ma-sensor pa tayo dito. Di ba? Hindi, wala akong biro, di ba? Oh, kasi nga sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay walang magawa sa buhay, kung ikaw ay malungkot, walang nagmamahal sa'yo, ha? Huwag ka nang tumahimik ka na lang kasi magagalit lang ang tao sa'yo eh. 'Di ba? Nakakasira ka ng buhay na may buhay. Oh. Yan ang it's really obvious na kung anong nangyayari. At eto mga kababayan, baka sabihin kasi nung iba dyan, Banat Bay, akala ko ba focus na tayo, di na nating pag-uusapan yan, yung mga chismis na yan. Alam mo, ako po, matagal ko na sinasabi yan. Ilang araw ko na po sinasabing tahimik na. Huwag na niyong palakihin, huwag niyo nang palalain, huwag niyo nang pag-usapan. Ang dami niyo pa rin komento ng komento eh. Ang dami niyo pa rin satsat ng satsat dyan. At ayan na nga po, nagsalita na ang ating Vice President. At alam nyo mga kababayan, hindi na natin may iwasan na pag-usapan to once and for all. Pag-usapan natin to para manahimik na yung sobrang daldal. At this time, pinangalanan na.
walang iba kung hindi si Maharlika. Again, am I siding with Maharlika or Joey or si Jazz? Hindi. I'm just giving you facts. Facts tungkol kay Jazz. Yung sinasabi nilang sinasabi ko doon na dinidepensa ako. Hindi. Ang sinasabi ko, mayaman yung maali. Dahil kilala talaga yan sa Bacolod. Tanong sa Bacolod. Kilala ang pamilya nila. Hindi pagdepensa yun. Sinasabi ko lang yung facts. Ngayon, again kasi yung iba naman dyan, hindi, this is about Amy Marcos. Hindi na ito about Amy Marcos. Alam ko si Joey Macam Amy Marcos. Alam ko yan. Oh. Kasi 'di ba kung maaalala nyo, nagdebate pa nga kami niya ng live . Alam ko na noon pa yan. Given na yan. Oh. At the same time, hindi po ako hindi ako Amy. Kasi baka akala nung iba sinisiraan ko lang si Maharlika. Hindi po. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang gusto lang natin, once and for all, tumahimik na sila. Nag-aaway sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila pinakikialaman dahil may nasisirang samahan. This time, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Dediretsuhin na po natin. Dahil naman, dinediretso naman na ni VP Sara Duterte at ni Baste. This time, hindi na po sila nagtago ng kung ano-ano. Talagang eto na yun . Since isiniwalat na ni Maharlika ang lahat diyan sa girlfriend, ikikwento ko na sa inyo ang tunay na nangyayari. Na ito ay sa totoo lang, alam naman na ng mga taga Davao. Pero ito yung tinatawag na open secret na yan o sabihin na nating tabu yan. Alam, pero hindi pinag-uusapan. Kasi nga, pinoproteksyonan si Pangulong Duterte doon sa mga pinklawan, sa mga tanso, sa mga NPA. Pero dahil sa ginawa ni Maharlika, pinagpepiestahan tuloy ng mga pinklawan, ng mga NPA, ng mga tanso, itong mga vlogger na ito. Pero banat bay, di ba lahat naman yan, kung open secret naman yan, so hindi naman kailangan ng, kumbaga hindi na itinatago rin ni Pangulong Duterte yung mga ganyang klaseng issue. Kaya nga di ba, may mga times na tulad nung nakaraang eleksyon, di ba, ang daming akusasyon kay Pangulong Duterte nung siya tumakbong presidente. Pero alam niyo yun, lahat naman yun, hindi itinanggi ni Pangulong Duterte. Diba? Iba nga doon, sinasakyan niya pa . Pero bakit this time? Parang kailangang pag-usapan yung tungkol dyan sa issue ng mga girlfriend ni Pangulong Duterte. Siguro dahil hindi makasagot si Pangulong Duterte dahil nga nandun siya sa loob ng ICC. At the same time, hindi niya rin maprotektahan yung mga dapat niyang protektahan na umaabot sa point na sila-sila yung nagkakaroon ng gap. Kumbaga, imbis na ayos na yung kanilang gusot, mukhang, alam niyo yung parang sugat na pahilom na tapos sinisimula na naman tuklapin para maging fresh uli yung sugat. So, andun sa punto ngayon, ganun yung ginagawa ngayon nito ni Maharlika na pwedeng meron siyang ibang intention kung bakit kailangan niyang hukayin yung mga ganyang klaseng issue na hindi masasagot ni Pangulong Duterte at ang mga involved na supposedly mga girlfriend nga ni Pangulong Duterte, sila yung naiipit ngayon at kailangan nilang, alam nilang kailangan din nilang depensahan yung sarili nila sa mga isyung lumalabas. At maging si Pangulong Duterte pinagpepiestahan na rin. Kaya nga, nagsalita na yung dalawang anak. Actually, 3 pala silang nagsalita na. At ititimbang ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari.
sa aking opinyon. Ulitin ko ha, wala po akong gustong siraan, wala po akong pinapanigan, wala po. Ang akin lang, tumahimik na kayo dahil tinamaan na ang anak ni Pangulong Duterte. Kaya nga nagsalita na sila. Tumahimik na kayo.